Mga nanay, pinagupitan ko yung hair ko. Ayan, no? Pinatrim ko siya, gupit konti. At saka, yung kilay ko rin ay pinawax ko. Tapos, ninipisan man niya. Oy, gusto ko lang yung scattered ng isang hektarya ng kilay ko ay matrim ba? Eh ngayon, ano man dito mga kananay, kay manipis man siya, pero okay na rin. Kasi, tapos parang ganyan pa siya, maldita patag nagboy mga nanay. Tapos, tataas pa yung kilay natin. Okay. Pinatrim ko yung buko kasi matagal na yung hindi naputulan, mga ilang buwan na. So, i-trim-trim din natin ng konti, parang look fresh ba? So, umuwi ang asawa ko, may dala-dala siyang ganito. Titingnan natin. Mayroong chocolate, mga kananay, ayan po. At mayroong gift card na worth of $25. Ayan mga kananay, no? $25. Sa pera natin is like 1,100. Nasa 1,000 mahigit. Ang yung isa namang co-worker niya, chocolate din ang binigay sa kanya mga kananay. Oh. Ayan, marami tayong matamis. Mananaba tayo nito ngayong Christmas. Puro na matamis ang laman ng ating tiyan. Ayan. Ganito lang sila magbigay dito mga kananay. Very simple pero really appreciate mga kananay. Bago pa dumating yung anak ko, babalutin ko na itong in-order ni Daddy Tim para sa kanya. Ayan, nagsidatingan na yung parang yung ano niya pag Christmas niya. Balutin ko na kagad kasi parang hindi niya makita. Ay, mabigat ito. Yan. Dalawa ang dumating mga kananay, pero mayroon na dito nakabalot. Mayroon na rin doon. Yung iba hindi pa dumating. Ayan. Ayan. Sana hindi yan galawin. So mga kananay, today ay kami naglakwat siya. Pumunta kami sa tindahan. Of course, mga nanay at ay hindi na talaga, nag-iba na talaga ako ngayon mga kananay. Hindi na. Ang gusto ko ay ganito na. Buksan na natin ito parang magamit natin. Iba na ang gusto ko, puro na lutuan. Ayan mga kananay, oh. How to pronounce this one, dear? Le crochet, I think. Le crochet. I don't know. Ito. Maganda ito mga kananay pag nag-bake-bake tayo. Mag-bake ka ng macaroni and cheese. Guwapa kayo mga kananay. Yan po ang pangalan niya. Kahirap man yan i-pronounce. Ayan. Kasyang-kasya talaga dito ang manik. Ay! Mag-bake tayo mga kananay. So, di ba? Red na red. Christmas na Christmas ang dating. Ayan. Le crochet. I don't know what's the name, what have to pronounce. Diba? Ito lang mga kananay kasi hindi ko pwede buksan yung iba nang dahil nga for Christmas na yun. Ako mga kananay, hindi na ako nainganyo ng mga damit-damit. Nagbago na talaga ako ngayon. Kumbaga, wala na yung gana ko sa mga damit. Ang gana ko na ngayon ay yung mga gamit sa kusina. Pero noon pa naman talaga mahilig ako ng gamit sa kusina nang dahil mahilig din naman akong magluto. Itabi natin ito kasi yan. May namasko sa labas. Mateo. Ay, Lord of mercy. Okay. Magsundo ko sa ako ang anak no. Para tingin tugnawas sa gawas mga nanay. So, tugnaw yun. Ang lamig. So, ito ang isusuot ko. Ayaw na ayaw ko itong shoes na ito mga kananay kahit very ugly, no? Pero ito ang ayaw ko sa lahat sa sapatos ko, pero ito ang pinaka-komportable isuot pag sa lakaran. Kaya, ang itsura natin ito para tayong nanangge. Kahit tugnagin sa gawas. Digin mada. Kinahanglan gid mag-mandal up. Kay makaupo ako ng isang oras mahigit doon sa labas. Guy, ginoo ko. Kaya ayaw ko pag taglamig mga nanay kasi hindi na halos makita yung balat natin. Agay, ginoo ko.
Para tayo nitong si, anong tawag nito sa ating mga nanay? Ay, para tayong robot. Kasi alam niyo, mayroon akong long sleeve sa ilalim, mayroon pa akong sweater, at ngayon mayroon akong jacket. Para ako nag-gain ng 10 pounds nito. Pero keep me warm this jacket mga nanay, no? So, ayan. Oh, parang hindi tayo makaano. So, ito. Ay, Ginoo. So, ito na yung itsura natin. Ay, ang lamig, mga nanay. Kalamig. Hindi kalamig, mga kananay, ha? Kalamig. Good. At nandito na ako, mga kananay. Nakapila na. Mag-antay ako ng 1 oras dito. Ay, ang ginaw. Maginaw sa aming mundo dito, mga nanay. Gusto nyo pa bang pumunta dito sa Amerika? Ha? Sa mga malamig na country? Handa ang rheumatism at sa katuhodtism. Ito ay maginaw talaga. So dito sa car ko, meron akong makapal na medyas dito. Makapal talaga, mas makapal pa sa mukha ko. At saka mga nanay, meron akong blanket. Kaya maganyan-ganyan lang ako mga nanay dito. Yan, ganyan. Kasi maginaw. So, ganito talaga. Kailangan handa parati. Ang kapal nitong blanket na ito mga nanay, no? So, meron akong socks, meron din akong blanket. O, di ba? Pag maginaw pa talaga mga kananay, ay paandarin ko na talaga ang sasakyan. Lagyan ng heater. Sa ngayon, okay pa naman ako kasi nga, 3 patong itong ano ko pang ibabaw. So, ito, binaba ko ang aking upuan. Tsaka, mag-ano tayo? Magkumot. Parang hindi malamigan. Smile lang gawon tayo mga nanay. Tapos, ganyan natin yung ano ba yan? Yung sandalan. Oh, yan. Higa-higa na tayo mga nanay. Di man komportable. Ibalik natin ng konti. Ayan, tapos, kukob na taghabol. Kukob, Jenny. Tugnaw kayo. Agoy, ginoo ko. Pero di man komportable mga nanay. Oy, pero tiisin na lang. Ang reality sa buhay ko dito sa Amerika, ang akala nila pag makapangasawa ka ng Amerikano ay prinsesa ka na dito. Well, hindi sa akin. Ito po ang realidad. Pagkatapos ko nag-edit ng video, paglingon ko, sabi ko, oh, maglo-laundry pa pala ako. So takbo ako doon sa laundry room at ino-on ko. Buti na lang automatic lahat dito. Pagkatapos sumakbo ako sa sala. At ang sala ko ay ginagawa ng library ng anak ko. Nilabas lahat ang libro at nilagay dyan sa upuan. Hala, sige kong batiinhan. Pagkatapos naman mga kananay, lumapit ako doon sa kitchen namin. At pinaglalagay ko yung mga pinaghugasan ko doon sa lagayan. Mga plato at mga bowl. Ang hirap magdaming. Pagkatapos may konting hugasin ay hinuhugasan ko. Pagkatapos naghugas ay naglinis sa counter, punas-punas. Ayan, nilalabas ko ang lagay ng dishwasher. At pinupunasan ko, nilinisan ko ang aking counter parang malinis tingnan. Para pag ako ay may gagawin dyan, ay maliwanag sa mata ko o maliwanag na buwan. Tawa lang tayo dito mga kananay habang tayo ay nagdiskarte sa ating buhay-buhay. Ganito talaga ang buhay. Gawa ang ina ay walang katapusan. Hala, sige kong batiin-nahan. Pinupunasan ko ang counter. Ayan na nga, malinis na. Kumintab na. Mas makintab pa sa mukha ko. Pagkatapos kinuha ko yung vacuum at minakyum ko na nga niyaan. Oh, sige, hala kong batiin-nahan. At pagkatapos yan mag-vacuum, hindi ba pala tapos yan mga kananay kasi mahaba-haba pa yan. Hala, sige, vacuum lang ng vacuum at yan. Kinukuha ko yung mga upuan. Inuurong ko ang mga upuan at yan. At pinagpatuloy ko ang aking pagbabakyum hanggang doon sa unahan pa. Ang tagal naman itong matapos ay ang hirap kaya magdapping. Ayan, binabalik ko ang mga upuan. At pagkatapos pinunasan ko ang aming lamisa. Itong lamisa na nito parati si Mateo, pati laruan niya nalalagay sa diyan sa top, no? At yan, ilalagyan ko na ng pang Christmas tree. At ito sa hallway ay binabakyum ko na rin papunta yan sa bat. Hala, sige, inahan kong bati lang talaga nito. Kaya akalain nila na prinsesa tayo dito. Hindi! Ayan po, pagkatapos natapos na yung yung nilagay ko sa dryer, ay tinupi ko kaagad kasi ayaw ko na magplan sa habang mainit pa. Parang walang gusto tala. Bilis-bilisan na Jenny. Pero sa totoo lang, nahihilo na ako dyan sa pinagagawa ko mga kananay kasi ikot ako ng ikot. Ay, sinisikmura ako. Hala, sige, kong bati, inahan. Mga nanay, mga araw-araw nating ginagawa na walang katapusan.
Yun ang tinatawag mga nanay na magtiis ka. Pero hindi natin yung isipin mga nanay. Basta may kinakain tayo at nakapagbayad tayo ng ating mga bills, solve ang problema. Ang kailangan lang ay sipagan. Alam niyo ba mga nanay, dito sila, ito mga taga dito, hindi yan sila gumagamit ng plato. Ang ginagamit nila paper plate, plato na ganito. Kasi hindi yan sila yung bukas katulad sa atin, ng kamay-kamay. Pero siguro ilan. Pero usually talaga, paper plate yan sila. Kahit nga doon sa biyanan ko, kasi itatapon ng pagkatapos. O, diba? Para sa akin, ayoko. Gusto kong maghugas ng plato o magtiis ka din eh. Kasi, parang, sanay kasi tayo sa atin. Kahit mahirap kami. Plato naman yung namin, ginagamit. Plato. Maghugas talaga tayo kasi, wala din. Pag paper plate kasi, meron ba doon mga kananay sa atin? Wala, no? Pero nasubukan nyo ba yun ng pag mayroong ikinasal? Sa probinsya? Tapos, yung ng bani ng saging yung plato, tinatawag na Dutchland. Dutchland. O, diba? Bungga! At rest abanti tayo mga nanay sa ating gawain. Ayan. At nagchika-chika habang gumagawa ng gawaing bahay. Natapos ang gawaing bahay, kumita pa tayo. Ganon ang diskarte sa buhay. So, dito naman ang lagayan ko ng mga kaldero ko. So, nagtambakan na ito kasi nga marami na siya. Pero, aalisin ko yung iba dito kasi may bago na naman akong isang box, no? Yung isang box kong stainless. So, yung iba dyan ay alisin ko na. Pero nangihinayang din ako na aking itapon. So, ilagay ko lang doon sa building. Storage building. So, ito naman, isisiksik ko pa rin dito mga kananay. Siksik pa rin natin dyan. Magkasya pa naman siya. So, ngayon, malinis naman itong counter mga kananay. Pero, punasan pa rin natin. Kunwari, masipag ako. Ay, Diyos ka. Alam niyo ba mga kananay, kat araw-araw tayong may alikabok pa rin. No? So, alam niyo mga kananay, masarap talaga may magsasabi na, ginawa ka ng katulong dyan ng asawa mo. Huy, ang sarap kaya maglinis sa sarili mong bahay. Yun po ang katotohanan. Kasi parang feeling mo talaga na ikaw ang may-ari. Ay, bahay ito ni Daddy Tim noong nag-asawa kami, no? Dati na itong bahay niya. Pero nadaling asawa ko at sinabihan ko talaga siya na ilagay mo ako dyan sa title ng dito mo. Kasi di natin alam. At ayan, kumuha si Daddy Tim ng lawyer at pinalagay nga yung ko. Kaya nga, sinasabi ko mga kananay na masarap talaga maglinis ng bahay natin. Para lang yan doon sa mga nagsasabi na, ay, ginawa ka na din katulong sa asawa mo. Ay! Kilay, ay! Mga nanay, yung expression ka na magsabi, mga ganyan. Biro lang yun mga nanay, ha? Kasi mayroon kasing iba na nakakuha ka agad kasi magad ang sense of humor nila. Pero yung hindi mga kananay, magagalit yan sila. Sasabi nila, yan, mangyabang! Hindi ako mayabang! Yan nga mga nanay, yung biro lang yun. Yung pakuratan sila, pakuratan! Sa itsura ko plus sa boses ko. Joke lang mga nanay.